Teka, stop ko muna yung sharing. Record ko muna to. Ayan. Share ko yung aking screen. Entire screen. Share. Ayan. I hope na nakikita nyo yung aking screen. Ayan. So, naka-open ngayon yung PowerPoint. PowerPoint yung nakikita nyo, no? Tama? PowerPoint ba? Divisibility and integers yung topic. Tama ba? Hello, hello. Opo, sir. Opo, okay. So, learning objectives muna tayo bago yung lesson proper. Our topic will be divisibility and integers. So, ang learning objectives natin would be, we will define and at the same time illustrate what is the meaning of divisibility. Number 2, we will use divisibility in order for us to factor out yung mga numbers. So, factoring parang around grade 6, ayan, grade 5 tinuturo yung factoring kasi tinuturuan tayo ng division nun eh. So ginagamit natin yan, yung factor. Kunyari yung number 6, ang mga factor niyan ay 2 saka 3, 1 saka 6, no? So yung mga yon, ganun yung factoring eh. Mamaya pag-aaralan natin. Define. Number 3, define and interpret the concepts of prime numbers. So, i-recall natin kung ano ibig sabihin ng prime number. Most likely sa algebra nyo, baka nabanggit na rin to. Or maybe sa senior high, no? May mga math subjects doon. Pinag-uusapan ko ano yung mga prime number. So, ano natin yun, re-recall natin later on. At the same time, ano yung mga composite numbers. Tapos yung tinatawag na GDC, GCD, yung greatest common divisor, at saka yung LCM, yung least common multiple. Ayan. So yun yung mga target natin for this learning session. Ayan. So open ko na yung lecture proper. Divisibility and integers. Ayan. Ilan ba to? 58. Hindi naman ganun karami. So, simulan ko na, no? Again, pag may mga question, kindly lagay siguro dun sa chat box para pagbalik ko sa dashboard ay masagot natin. Balikan ko na lang later on. Pag nasa ganitong view, hindi ko kayo nakikita. Ang nakikita ko lang ay yung PowerPoint screen, no? So, ganun yung image na nasa akin dito. Kaya pagka may mga untoward incident, inform nyo lang ako. Ayan. Naka-open din yung FB ko para just in case na dito kay Google magka-problema, may way kayo to communicate, no, sa akin. Minsan kasi hindi ko namamalayan, tuloy-tuloy lang yung salita ko. Yung pala, putol na kay Google Meet, no? So kapag ka mga ganong event, kasi nga hindi ko nakikita kasi PowerPoint yung nakikita ko lang dito eh. Inform nyo lang ako either through Google, through FB, no? Para magawa natin yung mga necessary adjustment. Okay, so proceed tayo sa ating topic. Divisors yung
pag-uusapan natin. Pwede nyong i-print screen, no, yung screen para mayroon kayong copy ng lecture kagad. Print screen tapos sa paste nyo sa Word o kaya sa PowerPoint para may copy na kayo kagad. Definition muna tayo para later on ay mas madali na yung pagka may mga binabanggit akong terminology kasi familiar na tayo sa mga definition. Definition number 1 would be number theory. Pag-aaralan kasi natin yung mga numbers dito para sa part ng syllabus natin. Numbers naman yung pag-aaralan natin. Nung previous week, more on reasoning yung binild natin doon. So, this time naman, nandun tayo sa mathematics na part in which na numbers yung pinag-uusapan sa subject nating discrete mathematics 2. So, nandun tayo sa mathematics na part. When we talk about number theory, it is a branch of mathematics concerning with whole numbers or integers. Ayan. So, this time, dinidisregard muna natin yung decimal part o yung fractional part nung number. Kasi yung mga real number, so, ano yan eh, may whole number, tapos may point, tapos may decimal number, o yun yung fractional na part. So, sa ngayon, di muna natin iintindihin yung fractional na part. Ang focus lang natin ay yung mga whole number. Kapag ganon, pag walang fractional part, integer yung tawag doon sa ganong klase ng mga number. As well as their properties. Number 2, divisibility. When we talk about divisibility, it simply means we are dividing a certain number into equal parts, no? Like for example, itong cake na ito, hinati sa 4, tulad ng nakikita nyo sa screen, 8, no? O hinati sa 8, 1/8 yung bawat isang part na pag pinagsama-sama mo, 1/8 plus 1/8 plus 1/8 magiging 8/8 or equal to 1 yun. So yung process, divisibility. So yun yung process ng pag-divide. Okay. So kung di naman masyadong maano yung definition, medyo bibilisan na naman natin, no? Kung di naman ganun ka, ano. But then again, kung may question, i-inform nyo lang ako. Pwede nyo kung i-cut, no? Or mag-excuse kayo. Tapos sagutin natin yung inyong mga query. Okay, another definition ay yung tinatawag na divisibility rules. Dalawa lang naman yan eh. Pwedeng mahati or not divisible. You cannot divide, hindi pwedeng mahati. So, yung symbol na to, D, tapos parang may line. Ang basa dyan ay D divides N. No, ganyan yung pagbasa sa kanya. D divides N if there is no remainder on the division. Kapag pinerform mo yung division, tapos walang remainder, di ba, nagdi-divide tayo. Ang ibig sabihin nun, o yung assumption natin kapag ganon, pag walang divider, remainder, would be D divides N. Or, hindi naman sa lahat ng instances kasi nga may mga number na may decimal point eh. So kapag ka may remainder, normally magki-create yan ng decimal point pagka nag-divide ka eh. Halimbawa, 1/3. So 1 divided by 3. So 0.3333. So may ano yan eh, may decimal point yan eh. Kapag ganon,
So, yung D tapos yung line tapos parang may slanting line. Ang base dyan ay D does not divide N. Ayan. So, ganun lang naman yung divisibility rule natin. Either na walang remainder o kaya naman ay mayroong remainder. Ayan. Again, pagka may question, i-erase lang. So, pag-aaralan natin yung mga iba-ibang divisibility rules. Simulan natin sa number 2. Ayan, kasi pinanghahati natin yan eh, yung number na yan eh, yung nasa baba, no? Yung denominator, ginagamit nating panghati yun eh. So for the first rule sa divisibility rule natin, 2 divides n if the last digit of the number, yung hinahati mo, ay even number, is an even number. So like for example, nagtatapos sa 0, sa 2, sa 4, sa 6, or sa 8, then divisible by 2 yon. For example, 136. So yung 136, pinapatest natin dito kung divisible ba ng 2 yung 136 at kung divisible ba ng 2 yung 137. So dun muna tayo sa 136. Normally pagka nasa pag face to face sa board ko ito ginagawa, no. Kaya lang dito sa PowerPoint doon ko siya pinis. Pero pagka kino-compute ko to sa board mismo pagka dinidemo ko siya. Ayan. O nga pala, malapit na yung face-to-face natin. Most probably, next sem ay face-to-face na ulit tayo, no? So, ako, mas preferred ko yun eh. Kasi iba pa rin yung pag nakikita ko kayo. Dito, pag PowerPoint screen yung nakikita ko, hindi ko ma-visualize kung nakukuha ng estudyante or hindi eh. Unlike ng pag face-to-face ay mas madaling ma-visualize. Silipin ko lang yung dashboard kung may magjo-join or kung may tinype kayo sa chat. Wala. Balik na ulit ako sa PowerPoint. Ayan. So, pinapatest natin kung yung 136 or 137 ba ay divisible ng 2. So, yung rule dito, basta nagtatapos sa even number, yung end ng number, divisible siya ng 2. Like for example, ito 136. So, even number yun eh. 2, 4, 6, 8, no? 10, 12, 14, 16. Pag nagtatapos sa 0, 2, 4, 6, at 8, even number yun. Therefore, itong 136, 2 is able to divide this number, no? 136, no? So, D divides N, no? So, itong una, yung 136, this is divisible by 2. While yung susunod, yung 137, add number tong 7 eh. 1, 3, 5, 7, 9. So yung mga yon ay odd number yon. So hindi yon divisible by 2. Kasi pag hinati mo yon, magkakaroon ng 0.5 yun. Sa dulo yun eh. Like for example, liitan ko lang yung number para 7. 7 divided by 2 is 3.5. So, hindi siya divisible by 2. So, yan yung divisibility rule ng number 2. Kapag yung number ay yung pinanghahati mo ay 2. Again, pag may question ay itanong lang, no? Medyo hinahabaan ko rin per slide para may time kayo to press yung screenshot. Ma-screen capture nyo yung screen. Next would be divisibility rule of the number 3. So dito, pagka may hahatiin kang number, pagka may gusto kang i-gauge kung yung number ay divisible ba ng 3 or hindi, the rule would be this one, no? 3 divides n if the sum of the digits, so i-add mo lang yung mga digit na gusto mong i-evaluate, is divisible by 3. Ayan. Dito sa ganitong part,
Dun sa iba, pinapagamit ko ng calculator yung allowed na gumamit ng calculator. Pero dito, kapag face-to-face, hindi kami gumagamit ng calculator. Anyway, hindi naman ganun kalalaking number yung ah, binibigay, no? Although, kahit na maging malaki pa yan, kunyari, 23,381. Ayan. Kung divisible ba yun ng 3 or hindi? So, ganon. So, madali mong malalaman instead of you doing the normal division na tinuro sa atin, one way to evaluate would be just to add up yung mga digits or kunin yung sum nila, yung summation nila, no? So, bali dito, halimbawa, yung una muna, 381, 381, so 3 plus 8, 11 plus 1, 12. So 12, so 12 is divisible by 3, no? Baga buo 'yun eh, 4 yung sagot, 'di ba? So kapag gano'n, alam mo na yung 381 is divisible by 3. So ganun yung rule na 'yan. I hope na nasusundan. Again, pagka may hindi makasunod, itanong lang, no? Another example would be itong 217. So, instead of you dividing 217, 3 divided by 217 divided by 3. So, instead of you doing that division, ang pwede mong gawin, applicable to lalo na kung mahaba, no? Kung 5 digit, no? Ito kasi 3 lang eh. Pwede mo naman i-divide din eh. Mabilis mo din naman na magagawa. Pero kapag halimbawa, 9 digits na. So, yung divisibility rule natin would be much faster kapag in-apply natin yung divisibility rule natin. So, balik tayo dito sa divisibility rule number 3, 217. So, 2 plus 1. So, 3 yun. Plus 7, 10. So, 10 divided by 3, may butal, no? So, hindi siya. Therefore, 217 is not divisible by 3. While yung 381 ay divisible by 3. Nasusundan ba, guys, yung yung mga rules natin? Nasusundan? Mabilis ba ako masyado? Hello, hello. Yan po, sir. Okay. So, okay lang naman yung pacing natin, no? So, divisibility rule number 3, kung ang step, ang pinaka parang shortcut or yung kanyang procedure would be, add mo lang yung mga number. Again, applicable to kahit na malaki yung number, ha? Nilitan ko lang 381 para mas madaling ma-imagine sa utak, no? Although, kahit na maraming ilang digit yan, applicable yung rule na to. Tapos medyo siguro limit ko na lang din yung mga examples. Pero you can give yourself or you can try yung mga ibang number later on siguro. Yan. Kung applicable ba talaga yung rule na yan. Yung mga nabanggit. So yung 2, pagka-even, divisible. Ito naman, i-add mo lang. Tapos yung pinaka-sum niya ay dapat divisible by 3. Kapag naging divisible by 3 yon, therefore the number na ini-evaluate mo ay divisible by 3. Okay. Next would be divisibility rule para sa number 4. For the number 4. This time, no, ang gagawin mo lang, 4 divides n if the number formed by the last 2 digits. Halimbawa, marami yan. 1,367,424. Ayan. Instead of you evaluating yung lahat ng mga number na yon, ang titingnan mo lang dito ay yung huling 2 digit.
4 divides n if the number formed by the last two digits is divisible by 4. So, ang tinitingnan mo yung last two digits. Example tayo. 1,312. Yan. So, sa halip na i-divide mo yung buong number, no? Ang tingnan mo lang yung huling dalawang nasa dulo. Ayan. So, dito yung huling na dalawang nasa dulo, itong 1 saka 2, yung 12, no? And madali naman natin makita na 12 is divisible by 4. 12 divided by 4, 3 yung sagot doon eh. So therefore, this number 1312 is divisible by 4. Yan. Kung nako-curious kayo, pwede niyo idagdag na yung i-calculator niyo, no? Dagdag niyo yung 1,312. Tingnan niyo kung wala talagang butal. Ayan. So yun yung divisibility rule number 4, no? Isa pa tayong example, 7,019. Ayan. So, ang titingnan mo lang yung huling dalawa, 19. And 19 is not divisible by 4. 20, yun ang divisible by 4. Kung ito ay 7,020, yun, divisible yun ng 4. Yung 7,020. Pero dito sa example, in particular, 7,019, since 19 is not divisible by 4, may butal yun, 7,019 therefore is not divisible by 4. So yan yung dalawang example, no? So ganun lang yung divisibility rule number 4. I hope na ini-screenshot nyo, no, or sinusulat siguro, or at least tinatandaan yung pinaka-rule para mag-stick siya sa mind natin. Kasi marami to eh. Pero mga simple lang naman yung mga rules na yon. Madali namang matandaan. Okay, divisibility rule for the number 5. Okay. 5 divides n if the last digit is either 0, katulad halimbawa ng 10, 100, so yung mga ganun, 1,000, so 0 yung dulo nun, or the last digit is 5. Kunyari, 55, 75, 1,025. Basta 5 yung dulo, kita mo na kagad na divisible ng 5 yon. Otherwise, kung ibang number yung nandun, kung hindi 0 or hindi 5, the number is not divisible by 5. Magbigay tayo ng example. Kunyari, 175. Ayan. So, tingnan mo lang yung huling digit. Since na hindi siya, na 5 siya, no? Therefore, 175 is divisible by 5. 5 divides 175. No? O kaya kahit na 170, halimbawa. So, yun. 170 is still divisible by 5. Yan. Kasi nagtapos siya sa 0 o kaya sa 5. While itong isang number, example number 2, 809 yung nakalagay dito. 809, since 9, hindi naman siya 5 ang dulo, hindi rin 0. Therefore, 809 is not divisible by 5. So, yun yung divisibility rule number 5. Okay, next slide. I hope na nasusundan, no? Okay. Divisibility rule for the number 6. 6 divides n if it is divisible by 2. So yung rule natin dun sa 2, dapat even number, no? 2, 4, 6, 8, 10. And it is divisible by 3. So ano nga ulit yung rule natin sa 3 kung natatandaan? So sa 3, sinasum up, no?
Tapos pagka divisible by 3 yung total, divisible by 3 yun. No? So dito sa 6, pagsasamahin mo yung dalawang rule na yon, or parehas mong i-consider yung dalawang rule na yon. Okay. So ano tayo? Example tayo. First example would be 114, 114, and another one would be 308. Ayan. So, ang chine-check natin kung divisible by 6, no? Dun sa divisibility rule number 2, pareho silang pasado. Kasi pareho silang even number eh. Pero i-check mo rin yung divisibility rule na number 3. So, dito sa 114, 1 plus 1 plus 4, yun ay 6. So, 6 is divisible by 6, no? 6 divided by 6 is equal to 1 eh. So, therefore, 114 is divisible by 6. 6 divides 114. Pero itong pangalawa, 308, although pasado siya dun sa criteria ng sa divisible by 2, kasi even number siya. Kasi pag nakita mo na 9 to, automatic hindi na siya divisible eh. Kunyari 309, automatic 'yun na hindi na siya divisible by 6. Pwedeng divisible siya ng 3, pero hindi siya divisible ng 6, no? Kung 309. Balik tayo dito sa example natin, 308, divisible by 2, yes, pero pag chinek mo yung divisible by 3, 3 plus 0 plus 8 is equal to 11. 11 is not divisible by 3. Therefore, 308 is not divisible by 6. So, yon. So, ganun lang. Marami na tayong divisibility rule na nasa naalam, no? At madadagdagan pa yan. 2, 3, 4, 5, at 6. Yun na yung naano natin so far, no? Hindi naman sila ganun kakomplikado. I hope na nai-imagine nyo, nasusundan nyo. Better din kung sinusulat nyo para just in case na makalimutan, pwede nyong balikan yung mga rules. Okay. Divisibility rule of the number 7 naman. To find out if 7 divides a certain number, no? What we will be doing is we will be taking the last digit. So, titingnan natin yung last digit. Take note natin yon. Then, we double that number. Itong mga divisibility rule, kaya natin inaaral to para mabilis nating ma-interpret kahit na malaki yung number, malalaman natin kung divisible ba siya ng certain number or hindi. Minsan sa civil service lumalabas to eh, yung ganito. Pero bihirang lumabas yung mga ganitong tanong. Minsan lumalabas. So mahalaga na na alam nyo rin para pagka may mga certain number tapos may mga question, kahit na walang calculator ay ma-gauge nyo kung divisible ba yung number na yon o ng isang number or hindi. Kung kaya ba siyang i-divide ng isang number or hindi. Okay. So, ang gagawin mo sa number 7 ay yung pinakadulo, the last digit, kung ano man yung dulo na yon, you double that number. Then, you will subtract, pag na-double mo na times 2 mo na, you will subtract it dun sa remaining number na yung pinagkunan mo kasi isa lang naman yung kinuha mo eh. Yung nasa dulo lang eh. Mamaya pagka may example, mas magiging clear to. If you get an answer divisible by 7 and that includes 0,
then the original number is divisible by 7. Ayan. So i-apply natin para mas maintindihan natin no yung sinasabi dun sa rule. Okay. Mayroon akong dalawang number dito, 672, 672. Ite-test natin kung divisible siya na 7 at yung isa ay 905. Okay. 672 kunin mo yun nasa dulo, yun ay 2. So tapos dodoblehin mo yung 2. 2 times 2 which is 4. So yung natitira, yes. Hello, hello. May nagano sa akin? Yes, ano 'yun? May question? Meron ba? Hello guys, may question ba? Wala po, sir. Wala. Kala ko may ano may magtatanong. Sige. So diretso ako. So 6672 yung ini-evaluate natin. So ang rule natin, kunin mo 'yun na sa dulo, take note mo 'yun. So 2 'yun, tapos dodoblehin mo. 2 times 2 is equal to 4. Tapos isusubtract mo dun sa remaining number. So 67 yung natira. So 2 2 times 2 4. Ini-imagine ko lang dito. 67 minus 4. So yun ay 63. Ayan, paki-correct na lang ako kung ano, baka iba yung nasasabi ko. 67 minus 4 is equal to 63. So 63 is divisible by 7. So 63 divided by 7, 9 yun eh. Ayan. So therefore 672 is divisible by 7. So ganun lang kadali, no? Yung pag-evaluate ng number kahit na walang calculator or siguro papel, no? Kahit yun lang yung gamit nyo, ano nyo siya, ma-solve nyo siya. Pwede nyo ring i-try dyan sa inyong kung may scratch paper kayo dyan. Madali namang gawa yun eh. Subukan natin tong 905. 905, kunin nyo nga sa dulo, 5 times 2, so 10. 90 minus 10, 80. So yung 80, hindi yung divisible by 7. May butal eh. 77 yung pinakamalapit eh. Yung isa naman 80 lalampas na. 84. So 905 is not divisible by 7 using yung rule na binanggit natin. Nasundan ba 'yon? Yung sa 7, parang ano siya no, medyo komplikado kumpara dun sa mga nauna. Nasundan yung 7? Paulit po. Paulit? Apo, sir. Okay. So, pag may ini-evaluate kang number, ang step ay una, may number ka no na ini-evaluate, yung dulo nun tatandaan mo. Ayan, or kukunin mo, tatanggalin mo. Ngayon, pagka nakuha mo na yung dulo, i-multiply mo ng 2, times 2 mo. Pag nakuha mo na yung value, isusubtract mo dun sa remaining number. Yung natira, yung pinagkunan mo. From there, titingnan mo ngayon kung divisible by 7 na or hindi. Ayan. Kung sakali man na mahaba masyado yung number, kunyari 1,309,000, so ano pa rin yun eh. Nabawasan mo lang ng isang digit eh. Kapag ganun, ulitin mo lang uli yung procedure hanggang sa lumiit na lumiit. Ayan. Pero kung ganitong number, 672, madaling ma-visualize eh. Kesa sa, although pwede namang manu-manuhin, 672 divided by 7, computing ko nga dito sa papel. 672 divided by 7, 9.
9 times 7, 96. 63. Parang kinano na ako, kinakalawang na sa multiplication. 96 po, sir. 96. Ayan. Nagpapil pa ako dito. So, yun, no? So, divisible siya, no? Ng 7. Walang remainder. Ayan. So, another way, yung divisibility rule by 7. Yun yung gagamitin natin, no? Na technique. Instead of using yung manual na procedure. So, again, yung kanina, kukunin mo yung dulo, which is 2. Tapos, i-times 2 mo lang. 2 times 2 is equal to 4. Tapos, i-subtract mo dun sa natitirang digit. Ang natitira ay 67. 67 divided by 67 minus 4. 67 minus 4 is equal to 63. So yung 63, kita mo na kagad na divisible by 7 yun. No? 63 divided by 7 is equal to 9. Yan. Di ba? 63. So, mas mabilis, no? While yung pangalawang example, itong 905, applying the same principle, yung 5, doblehin mo, 10. Yung natitira, 90. No? Subtract mo doon yung 10. 90 minus 10, 80. Yung 80, hindi siya divisible by 7. Kita naman eh. Diba? 80 divided by 7, may butal yun eh. Kasi ang matitira ay pagka 1, 7, 10, may butal eh na 3. Kumbaga, sa isang tingin mo pa lang 80, hindi na kagad divisible eh. Kasi ang ang divisible by 7, 77. Divisible 'yon. Tapos plus 7, 84. 'Yun yung susunod na divisible by 7, 80 siya. So madaling ma-visualize. Na nyo ba, na-imagine nyo ba yung mga numbers? Yung mga mga kung di nyo ma-imagine, lagay nyo sa papel. Kasi ako minsan sa board, sinusulat ko din eh. Doon ako sa board nag-solve. Although pag mga ganitong number, pagka mga 3 digits lang, na-imagine ko pa yung mga ganyan. Siguro baka pag 4 or 5 digits, yun, baka mahirapan ako ma-visualize. So sinusulat ko sa board kapag ganon. Pero pag 3 digits, medyo kita naman eh. Nasusundan nyo ba yung yung nangyayari? Nasusundan nyo ba? Hello, hello. Yes po, sir. Yes po. Okay. Example, sige, isa pa. 123. Ayan. Divisible ba ng 7 yon o hindi? 123. Sige nga. 1, 2, 3. Kung divisible by 7. Hindi po, sir. Hindi. So, kita naman eh. 1, 2, 3. Kunin mo yung dulo. 3 times 2, 6. 12 minus 6, 6. So, hindi siya divisible by 7. No? Pero, nag-iisip ako ng given dito na divisible by by 7. 1, 161. Ayan. 161. Divisible by 7 ba yun o hindi? 161. Divisible. Divisible. So, ganun lang. Ayan. Paano naging divisible? So, kunin mo yung dulo times 2. So, 1 times 2 is equal to 2. Subtract mo dun sa remaining number. 16 minus 2 is 14. 14 is divisible by 7.
So, ganun lang, no? Ganun lang ipag-evaluate. So, marunong na kayo ng 2. Again, tandaan nyo lang, no? Pag even number, divisible yan ng 2. Sa 3 naman, i-add. Tapos, kung yung sagot, yung total ay divisible by 3, lahat ng mga number na yon ay divisible na ng 3. Sa 4, ay ah ah kinukuha, no, yung huling digit, no? So yun yung 4. Sa 5, 0 saka 5. Ayan. Sa 6, combination ng 2 saka 3. Divisibility rule number 2 at divisibility rule number 3. At dito sa number 7, yung algorithm niya, kunin nyo na sa dulo, dodoblehin, isusubtract dun sa remaining na number. Ayan. Although kung di nyo matandaan, isulat nyo sa papel. Yun yung pinaka-effective na way. Kasi syempre, daig pa rin ng ink yung memory natin, no? Kasi ako, minsan sa tagal din, nakakalimutan ko din, no? Pero pagka nabasa ko na, pagka na-refresh naman ako kagad. Ayan. But then again, kung di mo masundan, maganda talaga na isulat mo sa papel. Ako po, sir, nire-record ko po, sir. Very good. Okay lang naman din yan. Okay, divisibility rule number 8. Ayan. So this time, number 8 naman, ang rule nito, 8 divides a certain number if the number formed by the last 3 digits. So kunyari, mahaba yung number, 1,329,465. So instead of you going through all of those numbers, kung million yan, so 7 digits yun. Yung tingnan mo na lang yung last 3 digit, no? So, the number formed by the last 3 digit is divisible by 8. At least, yung huling 3 digit na lang yung tinitingnan mo. Instead of you going dun sa buong, kunyari, billion yan, o kaya trillion. So, sa halip na ganun yung i-evaluate mo, ganun karami, ang tingnan mo lang yung huling 3 number. At least yun na lang yung i-divide mo. Example, although ito 6 digits lang naman, determine whether 8 divides 109816. Ayan. So, consider mo lang yung huling 3 number, 816. Ayan, madaling ma-visualize, no? 816. Kita kagad na divisible siya ng 8. So, therefore, yung 109,816 is divisible by 8. Another example, 216,302. Parang divisible by 8, no? Kung ano. Pero again, no, since na alam natin yung rule na to, kasi 216 parang 16, parang pwedeng hatiin eh. Pero again, no, since na alam natin yung rule na to, tingnan lang natin yung huling 3 number, 302. So 302 may butal eh. 30 divided by 8, 4, 32, sobra, 3. So may butal talaga. Na-imagine nyo ba 302 divided by 8? May butal siya, 24 kasi yung yung 3. 3 times 8 is equal to 24. Pagka ginawa mo kasing 4, magiging 32 eh. Lalampas na siya. Ayan. Pero kung ang dulo nito ay 320, ayun, divisible by 8 yun. Yung 216,320. Ayan, divisible by 8 yun. Pero itong 302, yun yung dulo, not divisible by 8 siya. Okay, na susundan ba guys yung mga rules natin so far?
Opo, Na sir. sundan ba yon? Yes? Okay. Next would be 9. Divisibility rule para number 9 para sa divisor na 9. 9 divides n if the sum of the digits, again sum na naman ito, parang katulad ng 3 natin, medyo related yan si 3 tsaka si 9. Kasi 3 times 3 is equal to 9 eh. Kaya pareha sila ng pattern pag ginawan mo ng algorithm. This time, no, 9 divides n if the sum of the digits is divisible by 9. So, add mo lang yung kahit na mahaba yan, 5 digits or 6 digits. Dito sa example natin, 4 digits lang. Pag na-add mo na yung summation, yung total, ay divisible by 9. Therefore, the number in question is divisible by 9 na kagad. So example, 1629. Let's test kung divisible ba siya ng 9. So 1 plus 6 is equal to 7. Plus 2, 9. 9 plus 9 is equal to 18. So 18 is divisible by 9. Therefore, 1629 is divisible by 9. Another example would be 2013, 2013. 2013, so 2 plus 0 is equal to 2 plus 1, 3. 3 plus 3, so 3 plus 3, 6. 6 is not divisible by 9. Mas maliit na kasi yun eh. Hindi mo mahati, no? Mas malaki yung panghati mo. So therefore, 2013 is not divisible by 9. So yun yung divisibility rule 9 for number 9. Okay. Again, pagka may question, pwede nyong i-erase, no? At kung kinakailangan mag-solve, pwede naman siguro, no? Siguro sa Excel or sa ano ko i-demo, sa PowerPoint, pwede naman siguro magsulat-sulat tayo ng number diyan. Although hindi naman ganun kalalaking digit, no? Matingin ko naman ay na-i-imagine nyo naman yung mga nangyayari. Okay, divisibility rule number 10. So ito medyo mas madali to. Mas simple ito kaysa dun sa 5, no? Dito, ang titingnan mo lang yung dulo. Kung ang dulo ay 0, pwede siya na divisible by 10. Pero kung ibang number na hindi siya 0, definitely hindi 'yun divisible by 10. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, those numbers are not divisible by 10, no? Yung 0 lang yung may chance na maging divisible by 10. Oops. Example 220. So 0 'yon, 20, no? So alam mo na 220 is divisible by 10. Kasi nagtatapos sa 0 eh. 220, 230, 1,220, yung mga ganun. Pero pagka naging 221, hindi na siya divisible by 10. May butal na. May remainder ka dyan. Pag dinivide mo ng 10 yan, may remainder na 1. So that is divisibility rule number 10. Okay. Divisibility rule number 11. Ito medyo ano yung algorithm nito, mahaba-haba. Pero madali lang naman. Alternate lang yung titingnan nyo dyan eh. From left to right. So basahin ko muna yung pinaka-rule. 11 divides n if the difference between the sum of one set of alternate digit, alternate mo eh. Magkakaroon ka ng dalawang set, no, ng number. Kukunin mo yung alternate ng isa, kukunin mo yung alternate din ng isa pa, no? So, from left to right 'yon ang pag-evaluate. Then, after na magawa mo 'yon,
ano na naman, umaandar tong slide ko mag-isa. Parang yung down button or ano, may button na naipit siguro. Again, no, going back here, alternate to, yung mga number. Then, pag nakuha mo na yung alternate nila, kukunin mo yon yung sum nila, and the sum of the other set of the alternate digit from left to right is 0 or should be divisible by 11. Kapag ganon, ano na siya, divisible by 7 na. So, applicable din to pagka malaki yung number. Kunyari, 1,309,627. So, para mabilis mong ma-evaluate kung divisible ba siya ng 11 or not without you using yung calculator. No? A-apply mo lang yung principle na to. So, mayroon ditong dalawang number. Medyo maliit lang para hindi naman, para madali nating ma-visualize. So, starting from left to right, i-add mo lang, no? 3 plus 2, kasi alternate eh. Turo ko na lang na mouse ko. Ewan ko kung nakikita nyo yung mouse ko. 3, saka 2, so 5. 7, saka 9, 16. 16 minus 5 ay 11. So, divisible siya ng 11. No? Kasi 11 eh. So, 3, 7, 2, 9 is divisible by 11. No? So, ganun lang. Ganun lang kadali. Isa pang example, 9, 8, 7 from left to right. 9 plus 7, 16. 16, tapos ito isa lang eh, 8. So, 16 minus 8 is equal to 8. So, 8 is not divisible by 11. Mas maliit na siya eh. So, therefore, 987 is not divisible by 11. So, ganun lang. Ganun lang yung pag-evaluate. From left to right, a-add mo. Tapos, pag nakuha mo na yung value, subtract mo. Yung sagot, dapat divisible by 11. If not, therefore, hindi na siya divisible. At least, na-reduce mo yung sagot mo into 2 digits o kaya 1 digit. Mas madali nang mag-evaluate. Halimbawa, 11, 22, yun lang naman yung mga multiples niyan eh. 33, kapag ganun yung mga sagot, 44, divisible by 11 yun. 55, so yung mga ganun, divisible by 11 yun. Mas madali ka ngayon makakapag-evaluate kahit na mahaba yung number na ini-evaluate mo. Yung kanyang original na form, mahaba. Mas mabilis mong ma-evaluate without using the calculator. Yan. Instead of you using kasi yung using yung traditional na division na tinuro sa atin nung elementary, pwede naman malaman mo kung divisible by or not. Pero kung minamadali mo, isang way ito, no? Applying this rule, malalaman mo na kung divisible siya or hindi. Okay, I hope na susundan, no? So again, nakakalimutan, flashback. So divisibility rule number 2, pagka-even number. Divisibility rule number 3, kunin mo yung sum. Tapos dapat divisible by 3. Divisibility rule number 4, yung last 2 digit, yun yung i-evaluate mo. Kapag divisible by 4, matik na yon. Divisibility rule number 5, 0 at 5, yung titingnan mong nasa dulo. Divisibility rule number 6, dapat bumasa sa divisibility rule number 2 at 3. Divisibility rule number 7, medyo mahaba yung algorithm pero ano lang naman, madali lang naman yan. Nasa dulo, doblehin, subtract. Divisibility rule number 8, last 3 digits, yun lang ang tingnan mo. Divisibility rule number 9, sum mo yung lahat ng mga digit, dapat divisible by 9 yung sagot.
Divisibility rule number 10, dapat nagtatapos sa 0. At divisibility rule number 7, medyo mahaba din yung algorithm niya. Pero madali lang to, alternate, tapos subtract mo lang. Yung sagot dapat ay divisible by 11. Pinaka huli na yata tong sa divisibility rule ay yung number 12. Kasi yung 13, prime number yun eh. Mamaya pag-usapan natin naman yung mga prime. Tapos yung 14 naman, na doble lang yun ng 7 saka 2. So i-apply mo lang yung rule ng 7 at yung rule 2 sa 14. Sa 15 naman, 3 tsaka 5. So ganun na. Ganun lang naman yung nun, kaya kahit na hindi na discuss. So itong 12, going back here sa 12, 12 divides a certain number n if the number is divided by both 3 and 4. Meaning, it passes yung rule dun sa rule number 3 na i-add mo at yung dun sa rule number 4 na kukunin mo yung last 2 digit nung mga number. Ayan. So, example, 648. So, pasado ito sa rule number 3. 6 plus 4 plus 8, 18. 18 is divisible by 3. Tapos doon naman sa 4, yung 48, yung last 2 digit. So, pasado din siya doon sa rule number 4. Kasi yung 48 divisible by 4 yan eh. 12 yung sagot, no? So, therefore, 648 is divisible by 12. While etong 524, yung 24 na nasa dulo, papasa sa rule number 4. Pero sa rule number 3, 5, 2, 4, 5 plus 2, 7 plus 4, 11. So, hindi siya papasa sa rule number 3. Because 11 is not divisible by 3. Okay? May message na yung kabilang section. Alauna pa sila, ang alam ko eh. Alas 12 pa lang naman. Okay. So, ituloy natin, no? Since 9, kaya tayo medyo na, kasi hindi tayo nakapag-start on time kanina eh. Nag-restart ako ng PC. Okay. Prime number naman yung pag-usapan natin. So, alam nyo na yung iba-ibang divisibility rule. So, another definition to or another topic to, prime number. When we talk about prime numbers, these are positive integer in particular, no? Integer, so mga whole number, meaning they are greater than 1, no? And yung second na attribute niya would be it cannot be divided by any number except yung sarili niya at 1, no? Halimbawa, 1 is a prime number, 2 is a prime number, 3 is also a prime number kasi mga walang yun eh. Pero halimbawa, 99, prime number ba yon or hindi? So, yung mga ganon, yun yung sunod nating pag-aaralan. So, based on this definition ng prime number, turuan ko kayo mamaya kung paano ini-evaluate. No? Okay. How you would evaluate if the number is prime? So, numberan muna natin, kunyari 1 to 100. Yan. Para ma-visualize natin, no? So, nakikita nyo dyan sa inyong screen, mga numbers na from 1 to 100. So, inayos ko na lang na naka-rows na lang sila. Rows at columns para mas madaling makita. Instead na nakahili-hilera lang ng tuloy-tuloy. Ito para mas organized. Okay. So, definitely yung 1, prime number yung 1, no? Kasi una yun eh. So, yung number 1, siya ay prime number. Because, parang siya yung foundation mo eh. Siya yung unang number. Saka wala ka naman pwede nang ihati sa 1 bukod sa sarili niya. 1 na lang eh. Pag hinati mo siya ng 2,
decimal point yun. So, na hindi niya na masusunod kagad yung rule. Therefore, 1 is a prime number. Yan. 1 is not a prime number. Ayan. Kasi lahat ng prime number by definition ay greater than 1. Ayan. Pag hinati mo kasi yung 1 ng ng kahit na anong number, may decimal point doon eh. Okay. So, i-evaluate natin yung 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yan pa yung mga natitira natin sa na hindi natin nako-cross out. Tingnan natin dyan kung alin dyan yung mga prime number. So again, going back dun sa unang criteria, a prime number should be greater than 1. Kaya yung mga negative hindi kasali. O kaya yung 0 hindi rin kasali. Kasi yung unang criteria, all prime number, all primes are greater than 1. So 1 is not greater than 1 because they are equal, no? Kaya cross out natin yung 1. Yan, so hindi siya prime. Okay, next slide. So titingnan natin ngayon, no? 2 yung i-evaluate natin. Lahat ng mga nagtatapos sa 2. Yun naman yung i-evaluate natin. Since na na-cross out na natin yung 1, simula tayo sa 2. So 2, 12, 22, 32. So yung mga yon, no? At yung mga iba pang number na yung multiple niya ay 2. Yung kanina na pag-aralan natin. 2, 4, 6, 8. So yung mga ganon. So the number 2 is a prime kasi wala namang ibang factor yung 2 eh. Kundi 2 times 1 saka 1 times 2 eh. So yun lang yung pwede mong i-factor sa kanya eh. 2 is only divisible by 2, no? So yun lang naman ang pwede mong ipanghati sa 2 na buo yung sagot o kaya 1 ang panghati mo sa kanya, yung buo rin na sagot, no? Pero yung iba pwedeng magkaroon na ng factor eh. So yung 2, we would keep that. Pero yung iba, like for example, yung 4, yung 6, yung 8, yung 10, yung 12, yung 16, 14, 18, 20, 22, yung mga yon ay marami ng factor yon. Halimbawa, 4. Ang 4 ay 2 times 2 saka 4 times 1. So, sobra na sa isang pares yung niya, yung factor niya. Unlike ng 2, isa lang yun eh. 2 times 1 lang ang pwede mong i-ano dun eh. So, yung 4, dalawa na. 4 times 1 saka 2 times 2. So, therefore, yung 4 ay hindi na prime, no? Same thing din sa 6. Yung 6, ang factor niyan ay 6 times 1 saka 2 times 3 or 3 times 2, no? Yung mga yon. So, dalawa na kagad yung factor nun. So, again, 6 is not a prime number. Same thing sa 8, sa 10, sa 12, at sa 100, no? 100, madami, no? 20 times 5. 10 times 10. 4 times 25. So, yung mga yon. So, therefore, 100 is not a prime number also. So, cross out nyo na lahat ng mga hindi prime. Na yung mga color parang blue-green, no, na nasa screen, yan ay mga hindi prime number. So, yung natitira, i-evaluate pa natin. I hope na nasundan, no? Yung discussion. Okay, number 3. 3 of course is also a prime number kasi wala ka namang ibang pwedeng ipanghati sa kanya kundi 1 lang or 3 lang. Ang factor kasi ng 3 ay 3 times 1 eh.
O kaya 1 times 3 lang eh. Yun lang naman yung factor nun eh. Wala nang iba. So therefore, 3 is a prime number. Pero yung iba, yung mga multiples ng 3, although yung 6 na determine na natin na hindi siya prime. So yung 9, 15, 21, 20, 28, 23, 21, 24, 27, 30. So multiples ng 3, 33, 36, 39, 42. So yung mga yon ay multiples ng 3 pero may mga ibang factor sila bukod sa sarili nila, no? Bukod sa pwede mong may ibang number kang pwedeng ma-divide bukod sa number nila, bukod sa sarili niya. So therefore, hindi sila mga prime number. Halimbawa, yung 93. Ayan. So medyo marami yung pwede mong ipanghati sa 93, no? Marami siyang factor. O simplihan na lang natin yung 9 para maliit lang. 9 ay 3 times 3 yung factor niya at 9 times 1. So dalawa na kagad. 3 times 3 saka 9 times 1. So therefore, it is not a prime number. So krinos out uli natin yung mga numbers na may multiples ng 3. Normally sa board, pag ginagawa ko yan, binubura-bura ko sa board eh. Pagka na-evaluate. Yan. So sa ngayon, yung mga number na nag-i-exist sa inyong screen, sila pa yung mga candidate natin to evaluate kung prime sila or not. Pwede nating simulan sa number 5. So number 5 is a prime number. Wala ka na kasing ano dyan eh. Kundi sa 5 times 1 lang yung ano niyan eh, yung pinaka-factor niyan eh. So divisible yung 5 ng sarili niya o kaya ng 1. Pero yung iba, yung mga multiples niya, next slide. Halimbawa 10, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40. So yung mga yon, may ibang factor yon or divisible yon ng higit sa sarili niya o kaya ng 1. Halimbawa, 25. So ang 25 ay 5 times 5 saka 1 times 25. So dalawa na kagad yun. 5 times 5 saka 1 times 25. So yun na kagad yung mga factor niya. So therefore, 25 is not a prime number. So ang natitira sa atin so far ay yung mga nakita nyo sa screen. 2, 3, 5. Evaluate naman natin yung 7. 7 is a prime number. Kasi wala ka naman pwedeng ihati sa 7 kundi ang sarili niya o kaya 1 eh. Na whole number yung lalabas, no? At yung factor ng 7 ay 7 times 1 lang. So yun lang naman yung mga factor niyan, 7 saka 1. Wala bukod sa number na yon, combination na yon. Wala namang ibang number combination na sa 7. So therefore 7 is a prime number. Pero yung mga multiples ng 7 katulad ng kung natitira pa diyan 14, although na-eliminate na yata kanina yon sa 2. 14, 21, na-eliminate na rin yung 21, 28, na-eliminate na rin yata yung 28, factor plus 7, 35, na-eliminate na rin yung 35, plus 7, 42, na-eliminate na rin yung 42, 42, 49, ayan, 49,
49, 7 times 7, 49. Ayan. So, 49 is not a prime number kasi may 7 times 7 tapos may 49 times 1. So, therefore, hindi siya prime. Pwede nyo nang i-eliminate yung 49. Same thing din sa 91. Ayan. 91, 91 divided by 7, 13. 13. So, 13 times 7, yun yung isang factor. Tapos yung isa, 91 times 1. So, therefore, 91 is not a prime number. As well as 77. So, 77, isang factor ay 77 times 1. Yung isa pa ay 7 times 11. Ayan. So, yun yung isang factor. So, therefore, 77 is not a prime number. So, i-cross out nyo na yun. So, nasusundan ba guys yung mga kino-cross out natin? I hope na nasusundan. So, yun ay mga hindi prime number. Ayan. Those are not prime numbers yung mga kinos at natin. Yung remaining so far ay mga prime numbers. No? Tuloy natin ulit. So, tapos na tayo sa 7. 11 naman. 11 is a prime number. Because wala ka namang pwedeng ipanghati sa 11 na kundi lang sarili niya o kaya 1. Wala ka nang ibang pwedeng ipanghati dyan eh. The same thing dito sa ibang mga number na existing. Like for example, 67. 67 is a prime number. Wala ka kasing pwedeng ipanghati dyan eh. Na may, kumbaga may ibang factor siya, wala eh. 67 halimbawa. Sa 3, hindi siya uubra. May ano yon, may remainder yon. Sa 2, hindi rin. So, 67 is a prime number. Same thing dito sa 89. Ayan. 89 sa 3, hindi siya divisible ng 3. Yung 8 kasi, hindi siya divisible ng 3. Ayan. Sa 2, hindi rin siya divisible ng 2. So, the remaining ones, these are all prime numbers. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, and 97. I hope na nasundan nyo yung pagpili, no? Pag-evaluate kung prime number or hindi. Although pwede nyo pang i-expand to. Gawin yung 1,000 halimbawa, no? Tapos tignan nyo kung may mga prime number pa doon. Ito ay mga prime number na hanggang 100 lang yung in-evaluate natin. The same evaluating procedure yung i-apply nyo. Okay. Another term, composite numbers. A composite number is a positive number greater than 1 pero hindi siya prime. These are not prime numbers. Again, alam na natin kung ano yung prime. Ito yung definition ng prime eh. Yung mga number na yan, mga prime number yan. So, lahat ng mga number na krinos out natin, greater than 1 yun, candidate na sila dun sa composite. No? Composite number sila. No? Because they are not prime number. And they are greater than 1. Meaning, those number can be divided by at least 1 and another factor, no, na another set of number, no, na pwede mong mahati sa kanya other than itself syempre, no. So 'yun, kaya siya composite.
Composite number yung tawag. Prime saka composite. So I hope na clear yung definition nung dalawang number na yon, yung kanyang category, no? To give you a visual example, halimbawa yung number 6. Number 6 is a composite number. Na-cross out natin dito yan eh. Ayan o, sa prime natin. No? Wala na yung number 6. Yung 2, yung 3, yung 5, prime number yon. Pero yung 4, yung 6, those are composite number. Because when you visualize it, so halimbawa ito, 6 na marbles. So pwede mong hatiin sa dalawa. Tig-tatlo kayo. Kung hatiin mo sa dalawa. Or kung hatiin mo naman sa tatlo, tig-dalawa lang kayo ng marble, no? Kasi 6 ang factor niyan ay 3 saka 2, no? Saka 6 saka 1. So yun yung mga factor niyan eh. I hope na clear yung definition ng composite number at prime number, no? Next would be yung tinatawag na GCD, greatest common divisor. Minsan pinapahanap yan eh. Ano yung greatest common divisor ng certain two set na two numbers? Kukumputin mo yon. So basahin ko lang muna, tapos siguro example na lang para mas mabilis. The greatest common divisor is the largest non-zero integer, D, that is a common divisor of all the given integers. If D divides A and halimbawa dalawa yung kino-consider nating number, D divides B. Denoted by this symbol, no? GCD, greatest common divisor of A and B. Okay, example tayo para mas mabilis. May dalawang number ako, 375 at yung isa ay 525. Ano yung greatest common divisor ng dalawang number na ito? So dito, kukunin mo yung factor niya. Ganun yung ginagawa. Or yung pinaka-prime niya para mas mapabilis ka. Kasi pagka sinimulan mo sa halimbawa 25, hindi pa prime yun eh. Mag-another step ka na naman. So yung mga ganun, tingnan mo kagad yung prime. Since na-identify naman natin kung ano-ano yung mga prime numbers kanina doon sa table kanina, no? Ito yung pinaka-algorithm, write any pair of factors of a given number, find the factors of this factor. So yung mga yan, i-apply natin para mas mabilis, no? Yung pinaka-algorithm niya. Madali lang naman sundan yung algorithm nito eh. Then list the common prime divisors with the least power of all the given integer. So yung mga yan. Okay, i-apply natin para mas maano natin yung appreciate natin yung pinaka-algorithm. Ito tuloy pa to ng algorithm eh. Multiply the common prime divisors and find the greatest common divisor. So medyo parang 4 no na step yung gagawin. I-apply na lang natin para mas mabilis, no? Dalawang number yung ini-evaluate ko, 375 at 525. Simulan ko muna dun sa isa, 375. So 375, pwede ko na simulan kagad sa yung prime number na 3 para lowest na kagad siya. Then 125 naman yung kabilang factor. Because 3 times 125 is equal to 375. Okay. So at least yung 3, tapos na ako doon. Wala nang ibababa yun. Dulo na yun. Prime na yun eh. Yung 125 na lang yung i-evaluate ko ngayon. So 125, marami yan, no? Pwedeng 5 times 25, 5.25, 125 yun, no? So 3, dulo na siya. 125 can be 5 times 25, no? Yung 5, again, prime number na naman yan. So, dulo na uli yan. 25 na lang yung i-evaluate natin. Kasi pwede mo pang i-squeeze out yung 25 eh. 25, bali 5 times 5 yung factor niyan.
Therefore, ang itsura natin ngayon ay 3 times 5 times 5 times 5. And that is equal to 100. That is equal to 375. Ayan, dun sa given, no? Balikan ko ang given. Ayan, 375. So 3 times 5 times 5 times 5. Again, kino-compute natin yung GCD ng dalawang number. Unang number muna yung i-evaluate natin yung 375. Mamaya yung isa pang number. So therefore, we can write it this way. 3 times 5 times 5 times 5 is equal to 375, or 3 cube is equal to 375. Ayan. Tandaan lang muna natin yan. Yung 3 times 5 times 5 times 5 na yan. Later on, gagamitin natin yan. Puntahan naman natin yung isang number. Yung 525. Ayan. So, 525, tingnan mo kagad kung ano yung prime na pwede mong gamitin na pinakamabilis. Although, pwede rin yung 5 kasi prime din naman yung 5 eh. Kaya lang mas, since nakaya pa siya ng 3, mas maganda na simulan nyo na kagad sa 3 para may isa na kayong nasa dulo. Hindi nyo na i-reduce. Pero halimbawa, 5 yung nakuha nyo or 5 yung ginamit nyo. Pwede rin naman yun at mamaya yung number combination, ganun din naman yung kalalabasan. Yan. Mas mabilis lang kapag nandun ka na kagad yung sa pinakamababa, yun kagad yung i-consider mo, pinakamababang prime. Para yung natitira, yun na lang yung ini-evaluate mo. So, 3 times 175, that is 525. At definitely, yung 175, pwede mo pang i-factor out yun. Pero yung 3, hindi na. Prime number na kasi siya eh. So, sa 175 tayo, parang hindi uubra na 3 ulit yung gagamitin natin. Again, yung division rule number 3. So, kita mo na hindi uubra yung 3. Punta ka doon sa susunod, 5. In which yung 5 yun, pwede. Bali, ang factor ng 175 ay 5 times 35. Ayan. Yung 35, hindi pa siya prime, pwede mo pang ma-reduce yan. Pero yung 5, pinakamababa na yon. So sa 35 naman, you can break down yung 35 sa 5 times 7. Na yung 5 tsaka yung 7, parehas ng prime yan eh. Hindi mo na pwedeng i-reduce yan eh. So narating mo na yung dulo. 3 times 5 times 5 times 7. Yun yung pinakahuli mong combination para dun sa 525 na given. Okay. Going back dun sa kanina, so ito yung 525 muna, no? 3 times 5 times 5 times 7. Next slide. Going back dun sa kanina, yung 375 ay 3 times 5 times 5 times 5. At yung ano naman, yung 525 naman ay 3 times 5 times 5 times 7. So, yung common prime factor nung dalawa ay yung 3, parehas kasing may 3 dito, yung sa 375 saka yung sa 525. At yung pag cube ang kinuha nyo, hindi na uubra kasi yung dulo ng 525, 7 eh. So, yung pinakaparehas lang nila ay yung 5 times 5, no? O yung 5 cube o 25 yun. So, therefore, yung common prime factor nila would be 3 and 25. Ayan, those will be the factor. 3 saka 25, no? O yung 5 cube, 5 squared. So, 3 times 25, yun yung greatest common divisor nung dalawang number na yan. Yung 375 saka yung 525.
So 75 yung value niya. Ayan. Again, mas komportable ako pag sinosolve ko sa board to kasi nakikita talaga yung flow Tapos naka-display pa rin yung previous na parang yung unang kinumpute ko. Kaya nasusundan sa isang tingin kung ano yung nangyayari dun sa number. Dito kailangan mong tandaan yung huling slide Kailangan pipicture mo siya sa utak mo para ma-imagine mo yung pinaka-flow So, ganun yung pag-compute ng greatest common divisor. Kailangan nag-i-exist dun sa dalawang number na kino-consider mo. Yung pinakahuling 5 dun sa unang given kanina na 375, hindi natin sinali kasi yung huling number naman dun sa 5257. So, ang magkaparehas lang sa kanila, yung 5 squared saka yung 3. Kaya yun lang yung ginamit natin sa pag-compute ng greatest common divisor. So, pwede mong ipanghati yung 75, yan yung pinakamalaking pwede mong ipanghati sa 375 at sa 525. So, divisible siya ng number na yan. So, yun, pwede nyo itry yan sa calculator kung talagang divisible siya ng yung dalawang number na yan ng 75. In which sa tingin ko ay oo Pwedeng mapanghati yan. So yan, kung curious kayo, may calculator kayo dyan, ay pwedeng ganun ang gawin nyo. Try nyo. So yan yung GCD, Greatest Common Divisor. Okay, next slide. LCM naman, Least Common Divisor. Ano yung pinakamaliit na pwedeng panghati? Ayan. Or minsan ang tawag sa kanya, Least Common Multiple, LCM. So itong mga term na to, narinig natin to nung siguro high school tayo. May konti rin siguro nung elementary nung factorization. Nung tinuturo yung factoring. Okay. May dalawang number. Example na lang kagad. Find the least common multiple of 18 and 20. Ayan. Although, minsan pagka ang ginagawa ko parang shortcut, although hindi efficient yon 18 times 20. Ganun ang ginagawa ko nun pagka nagko-convert ako ng sa fraction form, tapos kailangan nahabol ko parehas kagad yung denominator. Pero minsan hindi ganun ka-efficient kasi may least common multiple, no? Na tinatawag. Sa procedure na to, definitely yung pinaka-efficient na way yun yung makikita nyo. Maybe not the fastest, pero siya yung pinaka-efficient. Okay, find the least common multiple of 18 and 20. So sa ganyan, may algorithm ulit. List the prime divisor, multiply the prime divisor. Example na lang para mas mabilis yung pag-absorb natin. Explain ko na lang as I go along. So, dalawa yung ini-evaluate natin, 18 saka 20. Unahin ko muna yung 18. So, yung factor ng 18 ay 9 at 2. No? 2 times 9 is equal to 18. Wag na yung 1 times 18 kasi babalik ka ulit sa 18 Parang hindi ka umusog. So, simulan mo na kagad sa 2 para prime number. Kasi ang 2 ay prime number. So, yung 9, hindi pa siya prime. So, pwede mo pang i-factor out uli yan. No? Pero yung 2, prime na yun So, ganyan yung itsura niya. Si 9, ang factor niyan ay 3. No? 3 times 3. So, 3 times 3 is equal to 9. At yung 3 at yung 3 ay pares prime number na. Ayan. So, therefore, yung 2 times 3 times 3, yan na yung pinakadulo mo. Hindi mo na pwede pang i-factor out yung 3 kasi prime number na siya.
So, yun na yung representation natin sa 18. 2 times 3 times 3. Yan, 2 times 3 times 3. O kaya 2 squared. 3 squared. 3 raised to the second power. No? So, 2 times 3 times 3 is equal to 18. Or simply 2 times 3 squared is equal to 18. Puntahan naman natin yung 20. So, pag 20, pwedeng 2 times 10. Pwede yon, no? Kasi ang 2 ay prime number naman. Tapos yung 10, i-breakdown mo pa kasi hindi pa prime number yung 10. Or pwede rin na 4 times 5. Either way, parehas lang ng babagsakan yan pagka yung pinaka-base number nila later on. No? So dito sa example, 4 saka 5 yung ginamit na factor. Pero yung 2 saka 10, pwede rin yun. Okay, so dito na lang tayo sa example. 4 saka 5. Yung 5 ay prime number na, hindi mo na mapapaliit yan. Pero yung 4, pwede pa. No? 2 times 2. Yun yung 4. Therefore, ang itsura niya would be parang 5 times yung 4, pwede siyang 2 by 2 times 2. So, 5 times 2 times 2 is equal to 20. No? 5 times 2 is equal to 10. 10 times 2 is equal to 20. Okay. So, we can write it this way, no? 2 times 2 times 5 or 2 squared times 5 is equal to 20. Balikan natin yung 18 kanina. Kanina yung 18 ay 2 times 3 squared. Yun yung 18. While yung 20 naman ay 2 squared. Yun yung 2 times 2 times 5. Yun yung value ng 20. No? So, pag tiningnan nyo, medyo walang no, walang magkakapareho. Yung 2, ito yung prime number, no? So therefore, mga yung mga prime divisors or yung mga factors na na-derive natin na may mataas na value, no, ay 5, yung 2 squared o 4, tapos yung 9 o yung 3 times 3, yung 3 squared. So yung tatlong yon, sila yung mga prime divisor na matataas yung power. Ayan. Ang gagawin nyo, pag nakuha nyo na yun, minumultiply lang, makukuha nyo na yung least common multiple. So, 9 times 4 times 5, that is equal to 180. Ayan. Therefore, the least common multiple of 18 and 20 is 180. Ayan. So, 180 divided by 18, pwede, no? Buo siya. 180 divided by 20, pwede rin. Buo din siya. So, therefore, 180 is the least common multiple. Pag sinama mo yung 2 kanina, magiging 360 yan. Hindi siya yung least common divisor, pero buo pa rin. Kumbaga, divisible pa rin yung 360 ng 18 at ng 20. Hindi nga lang siya yung least common multiple o yung least common divisor. So, yun yung LCM. So, GCD saka LCM. Ayan. So, yun yung end ng divisor. 1240. Ayan. So, ano naman? Paano naman? Ayan, nag-i-screenshot pala ako noon sa mga estudyante.
Ito yung mga ginagawa namin noon. Okay, any question, guys? Meron ba? Stop ko na yung screen sharing. Close ko na to. Stop presenting. Para makabalik ako sa dashboard. None so far, sabi ni Miguel. Okay.